Sa ating linya ngayon si Yusek Raul Vasquez, ang Mhm. DOJ Yusek para po dito sa usapin po tungkol sa paglaganap ng mga fake PWD IDs. May pakialam po tayo sa isyong ito kasi pati po yung mga restaurant owners ay yung iba ho nag-uumento na po sa kanilang presyo para lang ho mabawi yung lugi sa mga gumagamit ng fake PWD IDs. Good morning po, Yusek. Good morning, Ted. Good morning, Chacha. Good morning sa iyong manonood at tagapakinig. And thank you for waiting. Yusek, panggalingan ko lang po itong inyong inilabas na statement, galing po ito sa DOJ concerning nga daw po doon sa batas, no, na kapag po ang isang tao na may PWD ID ay gagamit na ng benepisyo para sa kanya, wala na daw hong dapat panghingiin na anumang pong dokumento o ID maliban doon sa PWD ID. Yun ho ba yun? Tama ka dyan, Ted. Yun ang regulasyon, yun ang mandato ng batas na yan, 10754 Republic Act. Okay, opo. Pero alam po naman din natin, Yusek, na ngayon, ano po, ang daming reports ng fake PWD IDs at maging ito pong opisina, no? Ito pong office concerning PWDs ay naglabas na rin po ng mga ilang pong mga reforma, kagaya po itong National Council for Disabled Persons, for persons with disabilities. Sa kanila pong panuntunan, sinabi nila na maari daw po ang isang restaurant owner o kaya po yung pong pharmacy ay mag-verify doon sa database kung nakarehistro ba yung pong pangalan noong may hawak ng PWD ID. Yan ho ba, sir, ay makatarungan sa usapin po na kapag gumamit na po ng PWD ID yung restaurant owner at mag-verify kung naandun po sa database yung pangalan, okay, wala namang problema doon. Pero yung pong wala yung pangalan doon, pwede ho bang sabihin noong restaurant owner o pharmacy na bakit hindi ka nakarehistro sa database? Hindi kasi obligasyon ng PWD yung bagay na yan, Ted. We are barking up the wrong tree. Yung obligasyon na magkaroon tayo ng database ay nasa mandato ng obligasyon at otoridad ng Department of Health yan in coordination with the local government unit. Hindi po makatarungan na obligahin natin yung mga kawawang persons with disability na magparehistro at iyan ay hindi re-require ng ating batas, yung 10754, bilang precondition or condition precedent na tinatawag natin bago ma-avail yung benefits under the expanded benefits under the Persons with Disabilities Act na yan, 10754. So kumbaga, hindi na problema yon ng PWD basta siya ay lehitimo na PWD at lehitimo yung kanyang ID, whether siya ba ay nasa database o wala. Klaro po yun, Yusek. Tama po yan. Okay. Tama po yan. At Opo. yung anggulong lehitimo ay obligasyon ng law enforcement at mag-complain yung establishment, for example, at kung malaman naman na yan ay peke, may mga batas tayo na pwedeng magamit at pwedeng pasagutin sa batas yung tao may hawak nun. Kasi kung ikaw ay may hawak ng isang peking dokumento, yan ay isang prueba, there's a presumption that you are the author of such falsified document. So, potentially, there could be a criminal case of falsification of public documents. Opo. At dahil nga din po sa malawak yung definition po ng isang person with disability, Yusek, no? May mga hindi po nakikita, no, ng ating mga mata na disability po ng isang tao. Ang iba nga po ay nakakakuha nito pong mga certificate na ito para sila ma-issuean po ng LGU ng ID na ito. Talaga pong mahirap, no, matunton kung sino ba ang fake na PWD o kaya po yung kanyang ID mismo ay fake. So pwede ho bang kung sakasakali pong gumamit sa isang restaurant o pharmacy ang isang PWD ng kanyang ID, pwede ho naman kunan po ng larawan yon, ng data yon, para ho naman
eventually, maaari na pong alamin noong ginamitan na restaurant o pharmacy yung authenticity ng kanyang ID? Yes, of course. Part ng process naman nila yan kasi lahat tayo, kahit ako, senior citizen, may discount din. Tinitignan nila yung detalye, yung mga information doon na magpapakita kung ako ba ay dapat na mabigyan ng benepisyong yan. Kasi hindi naman po lahat ay mabibigyan ng ganyang benepisyo. At I think we should distinguish, no? May mga kaso na peke talaga yan. Ibig sabihin manufactured kung saan-saan. Mm-mm. And then that's one category. Another category would be yung mga legitimate or genuine pero improperly issued. Nakiusap or whatever, kung ano mang arrangement yan. Pero yun ay validly issued by the LGU. In both instances, merong problema nga kasi nga hindi mo dapat binigay sa isang tao na wala namang disability. And yet, meron. Pero genuine yun, authentic yun. Meron namang iba na talagang hindi nila dumaan sa LGU na nag-issue niyan, bagkos kumuha lang sila kung saan-saan. Yun, totally manufactured or fictitious talaga yun. Opo. Ipo yung dalawang kaso na binabanggit, dalawang instances nga, na fake yung ID, so fake din yung PWD. Meron din namang authentic yung ID, pero fake yung PWD, di ba? Nakakuha po for whatever reason. Okay. So, sir, hindi pag for example sa pharmacy o kaya sa restaurant o yung gagamitan noong benepisyo ng PWD ID na ito, pwede pong hingiin yun ng waiter. Opo, at dalhin doon sa cashier, hindi dapat pumapalag yung may hawak ng ID na yon for verification process. At kukunan ng picture para may file sila so they can research itong mga restaurant owners na ito, itong kanilang samahan, magkaroon ng proper verification eventually. Pwede po yun, hindi dapat tanggihan yun ng may hawak ng card. Yes, kasi that's reasonable regulation. Kasi kailangan ding malaman ng ating regulatory bodies at yung establishment mismo that they're really dealing with legitimate persons with disability. Kasi mahirap namang papel lang, hindi mo nga makikita pa, hindi pa pahawak sa'yo, walang issue yun tungkol sa privacy. Kasi you are availing of a benefit on the basis of certain qualifications na makikita lamang sa ID na yan. Okay. Ano ang gagawin ng restaurant owner kapag nagwawala yung hinihingian mo ng ID? Ano po ang inyong maipapayo? Kasi may mga instances po na actually, Yusek, yung press release po ng DOJ ang hawak Nasa kanila na pong mga telepono na kapag po merong nagtatanong lang, hindi, ito na sinasabi na yun dito, irereklamo ko kayo sa DOJ. Ito na, yun ang kanilang pasaporte kumbaga. Kapag hinihingi na po yung ID at may mga katanungan, ano po ang gagawin ng restaurant owner kapag nagwawala yung sinasabing gumagamit ng PWD ID? Ano ho inyong advice? Well, again, to avoid any issues or controversies, kuhanin lang nila yung pangalan at kung ano yung sakit nila. And then, pwede nang i-verify yan. Kasi pag dumating yung panahon na yung taong yan ay babalik ulit sa establishment na yan at gagamitin niya ulit yun, and napatunayan na hindi naman siya may sakit, for example, na sinasabi ng nandoon, ay pwede nang maging case nga ng estafa because one of the grounds ng estafa is yung pretending to have a condition or a qualification which you don't have. And then taking advantage of somebody else on that basis. So parang may mga criminal aspect na yung ginagawa ng tao, yung panloloko. Opo. Pag kasi nagwawala na, pwede lang po hingiin yung ID at sa harapan niya kunan ng picture, yung front at back. Hindi dapat tumanggi doon at mag-invoke ng data privacy naman yung may hawak ng ID. Hindi, kasi ginagamit niya Nobody, you are voluntarily exposing your circumstances at karapatan nung hinihingan mo ng isang benepisyo na obligadong ibigay ng kabila na tignan kung ikaw ba ay kwalipikado o hindi. Base sa papel.
Opo, opo, opo. Opo, yung nga po yun. So sa lahat ng mga restaurant owners or pharmacy o ginagamitan nito, pati po sa mga transportasyon, di ba? Yung mga diskwento sa transportasyon, maaring yung kunan ng larawan, yung mga IDs na iyan for verification. Eventually, ano po, para lang malaman yung authenticity nito. And then kung sakasakaling fake pala yun, abangan nyo ulit pagbalik ng tao na yun kung sakasakali. At maaari nyo na po itong, maaari na ho siyang, in flagrante delicto. May hawak ka ng ganong peke na PWD ID o ikaw mismo yung peke at maaari ka nang hulihin? Yes, yes, of course. At saka ebidensya mo na yun na siya ay gumagamit ng isang dokumento na falsipikado or hindi niya dapat gawin. Yusek, yung sinabi niyo po kanina na yung mga gumagamit ng peking ID dahil nagpapanggap sila, gumagawa ng sakit kahit hindi naman, tama po ba yung narinig ko? Pwede silang kasuhan ng estafa? Ito po bang mga, kasi hindi naman po aabot sa ganito kung hindi nalulugi, di ba? Yung ibang business owners na nagrereklamo na parang may mga nakikita silang ang gumagamit, talamak, itong peking PWD ID. Pwede po bang gawin ng mga business owners and restaurant owners yung pagpapaskil ng pwedeng kaharaping kaso ng mga nagpapanggap na gumagamit nitong mga peking PWD ID sa mga restaurants nila or establishments? Can they post it na ang sino man na gumagamit ng peking PWD ID ay pwedeng kasuhan ng estafa at ng mga iba pang kaso? I think that's a reasonable notice. Yes. Kasi karapatan mo yan eh. And besides, it's a fair warning to any Opo. person with Opo. ill or may ill motives or evil purposes Opo, opo. na dapat hindi niya gawin. Pero at the end of the day, yan isang regulatory duty. Dapat yung LGU na nakakasakop yan ang nagbibigay ng impormasyon na huwag niyong gawin. Pag nahuli kayo, pwede kayong humarap ng Opo. mga criminal Opo. sanctions. Dapat Okay. ganun. At saka, titignan natin sa yung angulo, Ted and Chacha, na dun sa issue once pa lang, there's a big problem there already. At masasabi ko naman na may mga ongoing operations ng law enforcement natin, ng NBI for instance, na nagkakabol ng mga taong naggagawa, yung mga yung mga manufacturer ng mga fake IDs na ganyan. Opo. Pag nahuli, then they are made liable criminally for doing that. And as I said kanina, kung sino man yung may hawak nun, ng isang falsipikado talaga, ay presumably siya ay ang author ng falsified document na yan. Okay, sige po. Sige. So, Yusek, salamat po na marami dito po sa inyong binahagi informasyon. Marami yung nanonood sa atin ng mga stakeholders dito and they learned nga daw po how to address this problem at doon po nga, opo. Kasi nga, opo, okay, go ahead. Isang punto lang. Hindi naman fair na sabihin ng mga establishments na nalulugi sila dahil dyan. Sa kadahilan ng yung discount na yan ay nagagamit nila as a deduction sa taxes nila. It's deductible from their income and that they would benefit from it. Dinededuct nila sa mga taxes na due sa kanila. So hindi fair na sabihin na nalulugi kami dahil yung discount kaming sumasalo. Hindi. Ang sumasalo ay ang gobyerno actually. Dahil hindi nga natin nakukuha yung taxes dahil sa discount na yan. Opo. Palagay ko po, Yusek, sa inyo po sinasabi na may sagot din sila, no? Yung kabilang banda. Kasi nga, may mga binabanggit sila mga technicalidad rin sa kanilang tax rebate dito po sa usapin po ng mga discounts. But anyway, siguro po some other time, yan din po yung maaari ho natin pag-usapan. We can probably discuss that with the BIR para maramdaman din ng establishmento yung dapat na benepisyo na binibigay natin sa mga persons with disability. We have to understand that this law, yung RA 10754, is a social justice legislation. Yes, sir. Ibig sabihin, binibigyan ng karapatan at benepisyo yung mga taong mas less privileged than us. Opo. Naunawaan po natin nga yung maganda pong adhikain ng batas na ito and this is really ideal for an honest society. Correct. Thank you. Salamat po, Yusek. Mabuhay po kayo. Salamat, Yusek. Thank you. Salamat po. Thank you very much, Ted. Thank you very much, Chacha. At magandang Thank you, umaga po sa lahat. Yusek. Mabuhay. Thank you.